Torre. Sir, kahapon, kagabi may binanggit kayo na from the hangar, may tumawag sa inyo na padaanin na lang yung siyam na sasakyan. Is it true, tama ba? Kung nasa hangar siya, or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOJC compound? Until last night, I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate hearing ng Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng OBO ng Davao City, Office of the Building Official, for whatever reason. Hindi ko na question. So ayaw nilang ipakita. So lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So ikot. Punta sa aming operational matters na to. Ganun ang gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na tinignan namin so that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, intindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni senators doon na ito na nga. Lahat, although siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka akala niya. Pero, to some extent, nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukol na sila doon sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin wala makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinifer namin in deference to the bar. May bar ops kasi ang JMC. Sige sir, pagbigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming pulis? O, ito na, meron kaming naka-recording, narinig nila yon. Mga taga-KOJC, hahanapin na namin si Pastor Kibuloy our way. Because for 2 weeks, it's always your way. So, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So, armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So, I placed all the 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Simultaneous. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na until na makarating na ang aeroplano, pinasakay namin sa aeroplano, pinalipad papuntang Manila. Natapos ang in the middle of all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga other circumstances na parang hindi ma-confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda, at ito ay totohanan na, magkakasakitan pag nagkataon. So, pumasok ang independent media, makikita nyo na alas 3, 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman akong tawag, sandali lang, paghintay lang. At tinatapos na lang. Walang aeroplano, wala akong nakikita ng aeroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang aeroplano maipakita sa akin, or kahit na flight directive or whatever, ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15, another 15 minutes. So, na-receive ko yung confirmation ng aeroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinaredy ko 5:30. O sige, 5:30, ready. Tayo na naman ng mga tao, nakikita nyo yun eh. Nakikita ng mga local reporters nyo. Ito naman, ready na naman ng mga police. Ready for assault. 15 minutes before, ready for assault. Nag-transition na kami sa prisoner transport. Dahil I really demanded that 30 minutes before the landing of the plane, dapat makita na siya ng aking. So, sige, I'll send a representative. And that was one high-ranking officer together with my other command group na nandito. Nakakita, I just don't know if they want to be identified. So, nang makita na, medyo kalmante na kami. Kaya, prisoner transport, nakita nyo, nilid ng Abseo na patrol car, ang convoy, at paglabas ng hangar, dahil ayokong dumaan sila sa main road. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main road. Dito kayo sa loob ng airport, bubuksan natin. And then, everything just fell into place. And ito nga, na-resolve ng peacefully and successfully. Thank you. Thank you very much, ma'am. And